The Philippine Atovi Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Atovi for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Atovi Nanotechnologies originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atovi technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Atovi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. May mga hangover pa ba kayo? May hangover pa eh. Ingat-ingat sa nakarang lindol, ha? Yeah. Ayun o, lumilindol. Kahapon. Paing kambing kahit sa likod bakuran mo lang. Yun. Yan, malapit na yan. So, magpalista na po kayo. Opo, yan. Yung sa mga nag-aalaga ng ibang hayop, tapos gusto matuto rin, pwede rin po kayo magpalista para maka-attend kayo sa ating seminar. Yan, malapit na yan. Ilang tulog Ito na lang. si Sir Leonardo Perez, endorse na po namin, nagpalista ulit. Yun, dami na. Marami na, no? Marami na, matagal pa po yan actually, pero gusto namin kasing lahat ma-accommodate. Yes. Pero yun nga, kasi nga limited seats, so first come, first serve po yan. If ever naman po magpapalista kayo at wala po kayong load, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/Atovi Nanotechnology. Yan. Magpa-reserve na po kayo ng seats kasi medyo nagkakaubusan na po. Oo nga. Oo. Talaga? Nagkakausap na Kung ba? magdala sila ng silya Oh, nila. Pwede lang naman. Kasi kung okay lang sa kanila, wala tayong problema doon. Mag-accommodate po namin kahit gaano kadami. Yun. Exceed po kami ng seat. Sige, okay Papagawa lang. kami ng bagong hall. Extend natin hanggang dito sa may kalsada. Yes. Okay lang. Basta ma-accommodate po kayo lahat. mapunta lang kayo. Lahat ano? po accommodate. At Okay. ito yung importante doon, it's free. Yun. Yun. Free. Yeah. Pero, bring your own baon. Apo, ayan. Kung ayaw nyo naman, may nagtitinda sa labas, pwede rin kayo pumili. Oo, may mga tindahan naman eh. Okay, so maraming salamat po mula sa mahabang bakasyon. Ito na naman tayo. Team Atovi, sabi nga, will continue to educate. Share. And inspire. Tapos pa tayo? Hindi po po kami tapos. Sisimula pa lang sa Wala sayo. lang. Starting and now, ito po ang ating paksa. Yan. Yan, topic natin for today is konting biik sa unang panganganak o first parity ng inahing baboy. Normal ba ito? Yun. Normal ba yun? Normal ba? Normal ba? O abnormal? Sa mga netizens natin, baka may idea kayo kung normal po ba na maliit yung litter size or first parity ng ating nagdalaga o inahing baboy. Mag-comments din po kayo para mabasa natin at ma-share din natin sa ibang About netizens. her thoughts Yan. po, babasahin po Yan. namin yan. Correct. So ito ang tanungan natin ay, Normal ba? Normal ba? Ang konting bilang lang ng anak ng biik sa unang panganganak ng inahing o first parity. yun, O, di ba? normal ba? Ayan, maririnig nyo mga iba-ibang boses. Oo, pass Para the may iba message. naman, ano? Pass the message. Oh.
Eto po. Tinanong ko lang din naman eh. Yun pa yung Ganun ba yun? Ayan. Sagot, ito. Ayan, ito ang sagot. Hindi ito normal dahil sa likas na palaanakin ang mga baboy at karaniwan o normal lang sa kanila na makapagsilang ng 12 hanggang 14 na biik or 12 to 14 na piglets. Kahit pa sa first parity. Samantala, itinuturing naman na international average litter size ay 7.5 pigs sa isang pagsisilang. Yun. Kasalukuyan po lumilindol. Ayan. Na naman. Ingat-ingat po kayo dyan, ha? Oo, kasalukuyan lumilindol ngayon. Yes. At saan yung lindol ngayon? Anong area? Nasa Visayas. Talaga? Po kayo dyan, ha? Oh, wow. Hello. Ingat. Ayan, tayo. ako, Diyos mio. Ayan. Hindi talaga natakot ako kahapon. Nagpanik ako kahapon. Sino ba? Biro mo matabunan ako ng aking mga divider. Yes, Tinginan lahat sa taas, no? Ayan. Yes, actually, the ceiling fan is moving. Okay. Swaying. Nahipan lang yan, nahipan. Because it's on. Oh, yes. Okay, so tuloy po tayo. At Natanle, sabi nga is medyo delikado na talaga. Then we will, of course, stop and resume. Okay? Yes. So, yan. ang tanong nga, Resume lang ng resume. normal ba? Hindi po normal. Yes. Kumbaga, kaya naman pala maganak ng marami. Oo, kasi ang standard kasi 12 liter size. Oo. Pero yung iba, happy na sila sa first parity. Yes. 8, 9, 10, happy na sila doon. Oo. Pero yun nga, ito nga yung magandang topic eh. Is it normal? O normal ba sa first parity yung ganitong volume? Kasi, ganitong dami? alam mo, partner, iniisip kasi, kahit ng mga baguhan lang, o kahit, ika nga tayo, mga walang halimbawa ay nag-iisip ka lang, common sense lang ba? Parang iniugnay mo doon sa, dumalaga yan Oo. Wala pang karanasan Oo. yan. Hindi pa batakan tiyan yan, di ba? Yes, batakin natin Oo. kahit hindi pa So, pwede. iniisip natin, outright, konti lang. Oo, kasi parang na samay nila na kasi dumalaga unang parity. Hindi inaasahan nila na kakaunti lang yung magiging anak. At yung iba naman nakasanayan na, first parity, konti lang yan. Okay lang yun yan, na. sabi nila. First timer. Sa kayas. First time mo? Ayan. Kumbaga sa tao nanganganay. Sa nanganganay ba pwede bang kalahati lang o Siyempre, yung kapasidad doon. Hindi namin elaborate yan ito. Ayan. Di-detail natin yan. Yes. Okay, Okay. so, Kung hindi normal ang konting anak sa first parity, bakit kaya nangyayari ito? Ano ang dahilan? Yun ang question. ito po ang ilan sa mga pangunahing dahilan. Ayan. Una, sakit na tumatama sa inahin. Hindi nagtutuloy na mabuhay ang ilang nabubuong fetus sa mga unang linggo ng pagbubuntis dahil sa sakit tulad ng parvoviral infection or parvovirus. Ayan. Yun. So, Actually, marami pang mga sakit no? Oo, marami. Halimbawa, ito pa, PRRS, leptospirosis. Mga nakakapekto ito sa unang pagbubuntis, Japanese bee encephalitis. Tapos, meron pa yung, ano bang basa doon? Ogiskis disease ba yun? Ogiskis disease? yes, So, lahat sila nagkakos ng small liter size. yun. Oo, so, mycotoxin of course. Yes. Yan ang Condition. Oo. Ang tanong nila, paano nakakaapekto ang infection na yan ng sakit doon sa small liter size? Ang paliwanag po dyan ng mga nasa Illinois University, basahin na po natin ang kanilang entoto, kumbaga yung talagang finding sila at paliwanag. Infection lowers the body condition of baboy, kumbaga ng baboy. So, kung mababa daw ang body condition dahil sa infection, mas konti yung eggs na nare-release. Yes. Ayun. Oo. So, dinidestroy daw nito yung conception at an early stage. So, hindi daw gaanong dumadami yung nabubuo. Oo. Yan yung sinasabi nating yung follicular growth. Yun. Yun. Oo. Yan. Or yung ovarian follicle. Yun. Mas Nadali ko. nahagit. Oo. So, isa po sa dahilan nasabi ng mga academe at mga expert is baka may sakit nung
early stage ng pagbubuntis. Kaya nababawasan. So, dapat hindi magkasakit, di ba? Importante pa rin na monitor nyo yung history ng biik na binili nyo. For example, bumili ka lang ng biik, tapos gagawin mo inahin. So, sana na-monitor nyo talaga yung from the start. Kung nagkasakit ba yan? Yan. Saka yung mga vaccines. Kung Yes, nagpa-vaccine vaccine. para alam na safe yung pakiramdam natin. Tama yun. Then, another reason kung bakit konti raw po ang Siyempre. nagiging anak na hindi naman normal ito. Yes. Yan yung number 2, bore fertility. Explain. Yan. Explain, bore. Similya yan, ma'am, pinag-uusapan natin. Kung marami kang semen, pero yung sperm ay konti or madali mamatay o mataas yung mortality, syempre hindi ka rin nakakapag-produce ng malaking liter size. So, Pag sinabing liter size, so yung dami ng anak. Dami ng bibig po yan. So, importante pa rin syempre sa normal reproductive system, yung sperm at yung egg cells, nag-meet ng tama. Kasi ito yung mabubuo sa kanilang mga biik. Kung mahina-hina yung pangangatawan, nutrition din ng ating barako, hindi rin po tayo makakuha ng marami-raming biik niya. Yes. Ito kasi yung fertility, ito yung kalidad. Makikita natin kung gaano siya ka-productive yung makapag-produce ng anak. Kasi yun nga, kasi maraming mga factors din kung bakit hindi nagiging fertile ang mga bores. Kasi yun nga, una, Pag sinabi bang hindi fertile, sabihin, nakakabuntis siya, magkakaroon din siya ng anak, pero konti lang. konti lang. Okay. May mga factors like yun, kapag medyo overused yung barako. Sagad. Sagad na, sa pagod. Sa akin. Barako. Ay, ako, hindi ako. Nakagilid lang ako, ha? At barako. Sir Daryl, nasan ka ba? Ayun. Ayun. Tsaka yung nakaka-experience sila ng heat stress or yung pag medyo high yung temperature. Nainitan sila. Yes. Kaya parang konti lang yung buhay. Kailangan may mga efforts tayo para mapanatili na medyo, kumbaga, kalmado lang yung temperature ng Nasa good condition Yes. talaga. Ano Oo. pa, madam? Kaya nga yung mga barako dapat, depende din kasi yun kung paano natin gamitin. Meron tayong tamang timing kung paano natin gamitin or kailan lang dapat gamitin yung barako. Katulad kapag bata pa siya o kaya mature na siya. Oh. Sinasabi nga na kapag bata pa ang isang barako, dapat 2 to 4 na beses mo siya gamitin sa 2 to 4. Yeah. 2 to 4. Sa isang linggo. Kapag mature na 6 pataas, pwede mo siya gamitin sa loob ng isang linggo. Yan ay traditional na nakasanayan natin. Oo. O, kasi kapag sobrang nagagamit mo siya, nagkakaroon ng reduce ng infertility sa isang barako. Saka yung urges. Yes. Kailangan kasi may natural na urge yung baboy pa rin. Pagka may heat, nag-heat siya o nangongolekta tayo ng similya ng baboy. Yes. Okay. So, konektado talaga ang kakayahan, kalagayan, kondisyon ng barako. Kaya mas konti ang nagiging anak. Yes. Tsaka considering din yung may mga genetic factors din. Saka sa edad. Pwedeng hindi pa sila mature enough. Baga, at least kasi parang at least 5 months of age. 5 months old. 5 months old. 5 months age. Hindi, tama naman yun. Tama Hindi naman ba siya yun eh. sapat yung kanyang pangatawan, yung kanyang age, dapat naandun tayo sa maturity ng Kumbaga, barako. hindi baby binatingting pa lang siya. Binatilyo. Binatilyo. Adolescence. Pero baka may mga netizens tayo na meron silang ibang ways para yung condition ng kanilang barako. Paki-post din po para ma-share din natin sa iba nating viewers. So, ito yung mga nakikita nilang dahilan. Yes. No, at present, sabi nga na nakasanayan at napapaniwalaan at nangyayari, ito ang nagiging hadlang. Kaya kaunti lang ang nagiging anak ng ating inahin sa first parity. Yes. Pero pa ba tayo dadagdag sa tungkol sa bore? Okay, then we go to the next. Yan. Magkaugnay ito. Okay, so Yan. kung yung bore, napipilit nyo sa, para bang pilit sa hinog, Oo. di ganun din naman. Oh, Yan. yung number 3, yung guilt maturity. Yun. Yan. Kapag sinabing guilt maturity ay, Ready na siyang pwede na siyang pakastahan para manganak. Kumbaga, nasa stage ng puberty. Yan. Yan. So, ito na. Para mas dagdag kaalaman, binayaan nating naglagay tayo ng ilang mga paliwanag para mas maintindihan nyo. Huwag nyo pilitin sabi. Oo. Okay. Kawawa rin naman. Ayan. Okay. Ayan.
Puberty is defined with the behavioral expression of estrus coincides with the occurrence of ovulation. However, puberty is not the same as sexual maturity and can often, as there are instances where girls appear to express estrus but fail to ovulate in cases where girls ovulate but do not express estrus. Ihinto muna tayo doon. Wow. Kasi mahalaga yun eh. Mahalaga yun eh. Yan. Sabi, hindi pala porket siya ay nasa estrus o kainitan, nag-ovulate siya. Yes. Hindi pala ganun Or, may ovulation pero hindi naman siya inhip. Yes. Kumbaga, hindi pa matured yun na andong kung pag-uusapan nating reproductive system niya, hindi pa siya ganun ka-matured. Yun. Kaya medyo nagkukulang daw po. Yes. Ayan. Okay. Big, kumbaga. Hilaw. Hilaw pa. Oo. Dalaginding pa lang Oo. Kumbaga, maniba-niba pa. Maniba parang lang. sa mangga. Ano pa ba ang karugtong niyan? Ayan, for breeding, maturation should include evidence. Ito na. Number 1, normal estrus intervals. Number 2, standing for 2 days at estrus period. Number 3, ovulation of 14 or more eggs. And number 4, a uterine size to accommodate a targeted number of pigs. Yun. Importante Medyo technical yung number 4. Oo. Yan, medyo technical yan. Oo. Kasi hindi mo naman pwedeng silipin sa loob kung yung size ng uterine niya. Yes. Kung anong capacity. Malaki-laki. Yes, kailangan kasi ng medyo may instrument na kailangan makuha yung exact size dyan. Oo. Okay. So, ito ba po yung dagdag na kaalaman sa inyo pagdating sa pag-uusap ng maturation? Yan. The collective conditions of maturity are not met until the gilt has reached a mature body size. So, yung haba ng ating inahin. And a cycle so that the uterus and the uroendocrine tissues have been exposed to the progesterone during the normal cycle. Failure in any of these maturational steps during development can result in problems in delay of puberty. An estrus, irregular cycle, regular and irregular returns, and small litter size. Since determination of interval measures of maturity cannot be assessed, gilt selection is based on the symptoms of estrus and measures the weight and age and body condition. Yun. Yan. So, yun lang ang nagiging basehan tuloy. Yes, Pero kasi kukonsider din naman natin kung yung baka mamaya mataba. So, isipin natin, paano naman malalaman na ng marami to kung medyo healthy yung ating inahin. So, kaya nga may proper diet na tinuturo tayo. Mamaya yung nutrition. Yes, Si Miss Ana. Nako. Importante rin yun. Kasi, yun na lang pinakasimpleng means natin para mag-gauge natin kung maganda ba maging inahin to. So, sa ngayon, yan lang ang nagiging basihan natin. Medyo, hindi kasi natin kayang SS totally, lalo na yung sukat ng uterus. Yes. So, pag nakita natin siyang nag-hit na, tama ang kanyang weight, tama ang kanyang kondisyon, ang edad niya, nagiging basihan na natin yun sa pagpapabuntis. Yes, kumbaga doon lang tayo tumitingin sa body o physical appearance ng isang inahin. Oo. Pero tanong ko lang po doon sa body kasi halos lahat tayo visual na lang gagawin na test So, for example, nakita nyo nagmamature na yung ating inahin, nagdadalagang biik, baboy. Tapos, napansin yun, medyo namamagana yung kanyang puwerta. Medyo malaman siya. Advisable bang i-diet pa ito? The time na tignan mo muna kung anong age, kung ilang months na yan. Tapos, tignan mo kung ilang kilo talaga. Kasi, minsan, eyeball estimate natin, ay, malaki na to. Pero pag tinimbang mo, kulang. So, may factor din yun. Tinimbang, ngunit kulang. Di ba, parang ano lang siya, ampaw. Kumbaga, tingin mo sa malaki, pero pag tinimbang mo, kulang. So, dapat meron tayong accurate na ganung pagtingin. So, importante papasok yung recording natin sa age, sa body weight, sa ating alaga, at saka kung ilan yung bilang ng araw na medyo nag-hit na siya. Yes. So, ito pa po ang ika-4 na dahilan sa ngayon. Kulang ang uterine space or blood supply per fetus. Mahalaga ang ovulation rate dahil ito ang nagtatakda ng upper limit ng litter size o dami ng biik na ipinapanganak. Ngunit kung ovulation rate lang ang pagbabasihan sa pagpili ng dumalaga, kunti pa rin ang magiging anak nito kapag mataas ang embryo at fetal mortality.
may embryonic at fetal mortality kapag maliit ang uterine space or blood supply per fetus. So, yung spacing na naman. Pinag-uusapan. At saka, ang importante diyan, blood supply. Oo, yun. Doon sa nabasa kong article, sa Paris ginawa. Ang ginawa nila, may control, may ligate. Niligate mismo yung inahin, tapos inano nila yan, inopera nila. Tapos yung isa, parang kinat nila yung ovary. Parang may HHO na tinatawag nila. Kinuha nila yung blood, yung urine space. So, meron silang tinatawag na uterine pala. Ano ba sabi ko? Urine. Kasi wala yung uterine. So, anyway, yung uterine space, meron silang flow probes na tinatawag na, isang instrument na nilagay nila para lang nila masukat kung ilang yung uterine space and yung body blood na ng supply. So, ibig sabihin, malaki yung factor nan. Yes. So, yung mga iba-ibang iba-iba pong breed ng baboy, tapos nakita nila doon, yung uterine space, pag medyo tumataas, malaki yung factor na mataas yung liter size. So, ibig sabihin din yun. Pero, kung kahit nakaligate yan, ibig sabihin yung length daw nung uterus, wala daw kinalaman. Kasi kinat nila same pa rin yung liter size. Ang nagkakatalo lang po dyan, mamaya sa nutrition. Okay. Yan. At saka, may dagdag din natin na minsan sinasabi nila sa kasalukuyan ng ilang mga academe sa kanilang pag-aaral na itong uterine space ay konektado daw po sa blood supply nga. Yes. So kung maliit sa paliwanag nila, kung maliit ang espasyo na paglalagyan at paglalakihan ng mga biik na pinagbubuntis, tapos hindi naman masusuplayan ng tamang oxygen, sabi nga, ay hindi rin mabubuhay. Yes. So, kailangan lahat sila mas tatanggap ng tamang supply ng oxygen. Oo. So, nila makukuha yung oxygen supply. So, kabilang po dyan yung proper feeding program at saka sa nutrition na ibibigay natin. Mamaya. Kasi manggagaling sa inahin yun. Yes. Yan. Naintindihan na po natin ang medyo So, makikita na natin yung nag-iisip na tayo saan nanggagaling kung yung problema ilang natin. word o kung isa-summarize natin, siguro kumbaga mag-isip tayo na yun lang pala. Diba? Eto pa po, isa pa, dahilan. Yan, timing of service. Timing of mating or AI is very important. Sows generally ovulate sometime during the last half of their estrus period, and it is critical that sperm are in the reproductive tract before ovulation occurs. If fertilization does not occur within 4 hours of ovulation, a sharp reduction in liter size will result. Sperm must have time to capacitate or mature in the tract and must be present at the site of fertilization at or very shortly after ovulation. Sows should be served when first detected on heat, and again, 24 hours later as sperm is likely to survive for 24 hours in the sow's reproductive tract. Yun. So, medyo matagal, isang buong araw. Kaya timing. Kaya yung iba, pinauulit nila after 24 hours. Kasi aabutan pa uli yung semilya ng barako doon. So, napaka-importante rin po niyan sa pag-aaral ngayon ng ating mga experts, yung timing. Dapat daw i-breed. Yan po yung ngayon na ginagawa nila. Dapat i-breed yung inahin at the optimal time to fertilize yung lahat ng eggs na ilalabas ng inahin. Yes. Diba? Para magtagpo yung healthy embryo tsaka yung ipoproduce ang kabila. Kumbaga yung sa kanilang dalawa, timing. So, ano ba yung pinaka-timing nila sa estrus? Diba, pag nasa in-heat stage na sila, bibilangin mo yun, diba, after 21 days. Doon sa 21 days na yon, bibilang ka ng 7 na araw. Pag after na 7 days, yung 5 araw na yon, doon ka pipili ng timing na talagang in-heat sila doon sa 3 araw na yon. So, doon sa 3 araw na yon, doon ka pwedeng mag-timing na
AI or magpasampa sa inahin. Iyon. Hindi basta namula na ang puwerta, pwede Oo, na. okay na. Oo. Parang ano lang yun pag ganun ang ginawa ninyo, talaga hindi ho mag-aanak ng marami kasi Yes. maaaring hindi magtama Walang yung magtatagpo, timing. hindi Oo. magtatagpo no? Parang hinog sa pilit Oo. na hindi pa naman. Maaaring in-hit na siya yung kanina sinabi natin, pero hindi pa siya nag-ovulate. Yes, oo. So, wala pang lalabas. Sa timing mo, i-record mo. Oo. Re-record. Kumbaga sa natural na pag-uusap mo ng mga tao, medyo Schedule natin to. hindi, may urge na siya. Mamaya. Teka lang. Mali oras. Hindi nga pwede yun. Huwag nyo ano yung barako nyo, pagurin. Baka mamaya mag-miss yung time barako. Kumbaga proper timing, timing. kung anong oras, anong araw. Kasi ganito Yan. yun nakita niya naglalandi ang baboy. Pero wala sa... Okay, tuloy Yan. Okay. Pero yung ovulation, yung paglabas ng itlog doon, Yes. yun ang dapat kasi agapan. Hindi porket namamaga ng puwerta nung dumalaga ninyo, tawag na kagad si barako. Abay, hindi pa. Sabi nga nung kaya pagtatapat yung barako, gumaganon din yung... diba? Hindi pa pala. Sumasayaw-sayaw pa yung... Hindi kasi diba, kaya nga, ang sinasabi kanina, yung binasa ni Miss Rachel kanina, yung 12 hours, tapos yung 24 hours, ayan, yung later. So, ika-count natin yan. Kasi nagsosurvive pa siya 24 hours. Yan. Wait ka lang dyan. Ang hirap i-discuss kasi may Kasi baka kung ano masabi natin. So, pasensya na po kung medyo nakakabilang. Siyempre, gusto lang nating ipaliwanag ng ayos na maiintindihan nyo kasi kung technical lagi ang ating sasabihin, yung iba kasi hindi maintindihan. So, as much as possible na mapaliwanag namin ng maliwanag. Na kaya minsan nire-relate natin sa tao kasi parang ganun din yan Pero talaga bang schedule yon? Ang next natin pag-uusap. Hindi, in terms of AI or yung pagkakasta, i-schedule talaga natin. Pero, sa timing lang. Oo. Pero Maraming factor. Kasi, ang ginagawa nila, sa ugali tinitingnan. Oo, yun sa galaw. Yung mataas na yung tono nung... Hindi. Sa ugali ng isang dumalaga or isang inahin na nagpapakasta. Hindi, explain. Ayaw magpasampa minsan. Hindi, nga. Hindi, para daw malaman mo kung nag-i-inhit na yung isang inahin, hanggang 4 kasi yan. Yung una, parang amoy-amoy pa lang. Amoy-amoyin. Pangalawa, makikita mo, sumasampa-sampa na siya. Para nagwawala-wala na yan. Doon sa, Babae or yung kapababae, parang gusto niya nag-i-inhit na talaga. Para nakakawala na pag nakakakita ng more. Pero ang tono niya nun, Ang babae tinibba. Ayun. Then, sunod doon, yung parang nag-aamuyan na yung head to head. O kaya yung Paano po linis head to head, Yan. Hindi ba yan? Yung nose to nose? Ay, nose to nose, di ba? Nose to nose. Nose to nose. Nose to nose, oo. Pag head to head, teka lang pag nakakulong yung, na-imagine ko lang, pag nakakulong yung inahin, tapos nalakad yung barako, magalaw siya na parang galit na galit. ano yung sasabihin ng barako? Head to head. Parang gusto niya lumalit yung barako sa kanya. Parang pilit niyang inaamoy yung barako. Nose to nose din. Oo, tapos nag-aamo yan. Then yung last doon, yung stand position. Matayo na. Okay. So, ayun, nakikita natin kung paano yung timing sa actual na sinasabi nga ni ma'am. Tama naman yun. Tapos yung pag-apply na, for example, AI yan. Ano mas advisable nyo? Kayo po, ano pong mas advisable at yung natutunan nyo, yung tinuro sa inyo, kung paano yung time na mag-AI, pwede nyo po i-post. Pero as per your professional opinion, ano yung magandang timing kung kailan mo ina-apply yung artificial insemination? Diba kasi, syempre, wala tayong burnan, AI yan. So, i-press mo yung likod ng Dinan mo. ng Inahin. inahin.
So, pag yan ay kumakawala pa at ayaw, ibig sabihin hindi pa. Hindi pa siya. Pero pag Oo. nakikita mo na yung sinasabi mo Walang nagwawala, angal, walang tapos yun, angal. i-press mo siya, Oo. parang ayaw niya lang, parang gusto niya lang, diyan ka lang. Tapos, Oo. so, ibig Doon na sabihin, natin siya. nag-i-inhit na siya. Parang sa tao din. Teka lang ha, wala akong kinalaman dyan. Ano ba yan? Paano ba yan? Walang angal. Mm. Really. Sabi nga, giving yung consent. Siguro sabi, Yes. Okay. Hindi, kailan kasi talaga merong, di ba sabi nga, symbiotic no? Ang relasyon nila, nagkakaunawaan. So, wag niyong pipilitin pag ayaw. Kaya minsan nasasaktan din yung mga dumalaga ninyo. Kumbaga, hindi pa timing or pinipilit natin, doon nagkakaroon, hindi talagang mabubuo yun. Kasi nga, Kita mo yung iba, sobra, pasintabi po sa kumakain, sobra ang paglabas ng dugo. Dumalaga. yes. Why? Kasi minsan nga, hindi pa nasasabay sa ovulation. Pag may Yes. ovulation, hindi siya masyadong mahihirapan. Yes. Dapat naiisip natin lahat yun. Saka hindi pa siya mature talaga. Correct. Oo. Okay. So, ito ho, yung Pwersado. pinakamahalaga. Bakit konti ang anak? Ayan. Yan yung ating sinasabing nutrisyon. Yung sinasabi natin kanina na ina-experiment na ng Paris, na sinabi natin na kailangan talaga ay doon sa uterine space, yan, yung blood supply, Baka ay may kinalaman sa nutrisyon. Nag-experiment sila na iba-ibang klase ng feeds composition sa lactating doon sa breeder feeds. Kasi breeder feeds pa lang kapapakain pag nabuntis na yan. So, yung proper intake or consumption ng inahin ay malaki yung factor. Pag ang inahin mo o yung dumalaga, pinakain mo ng kakaunti, may malaking factor yon. Ang ibig sabihin nun, talagang magkakaroon lang ng maliit na liter size. Kumbaga, kakaunti. Bakit? Sige. Yan. Bakit Basa, po? basa, Yes. basa. Ganito yan. Kasi pag low intake of feeds, nagkakaroon ng slow release or decreasing release ng babasahin ko na lang ha. Gonadotropin releasing hormone. Ito yung sinasabi ng GnRH hormones na nagsisecrete sa hypothalamus ng brain ng inahin. Maski sa atin, mga dalaga ay nagre-release yan. Once na maganda yung secretion na, ibig sabihin, yung ovarian follicle, mas maganda yung growth, mas maraming nagpo-produce. Pag marami na produce na, ibig sabihin, matured na yung follicle, ovarian follicle na related sa maturity ng ovary ng isang inahin or dumalaga. Pag gano'n na maganda yung regulation ng kanyang hormones, nakukuha yon sa magandang pagkain, nutrition, magandang, ibig sabihin, mas malaki yung chance na magkaroon ng madaming liter size. Yon ang ibig sabihin. So, pag na-overfeeding naman, so nagkakaroon ng effect din, gawa na nagkakaroon ng body adipose fat doon sa katawan ng sobrang deposito ng taba ng fat. Pero sa ibang experiment, okay lang din. Pero ang effect sa second parity. Kaya okay yung first parity mo, sa second parity, minsan kokonti. Bumababa. Kasi marami na siyang nakain. Pag nag-win na yung baboy, nawalay na siya, kokonti na lang kumain yung inahin. Doon nagkakaroon ng pangit yung body configuration niya kasi wala na siyang ganong kumain. Kasi ang kinukuha niyang energy is yung naka-stored pa sa kanya. So, nawawala siya ng ganong kumain. Hindi mo na mapapakain. Kahit bigyan mo siya ng magandang pagkain, hindi nakakain kasi nawala na siyang gana eh. Doon na lang siya kumukuha ng energy doon sa extra. Lalo na kung ang panahon natin gato kainit, hindi na yung kakain. So, doon nagkakaroon ng problema. Kaya napakalaking factor ang nutrition. Kung ang dumalaga natin, nabigyan natin ng proper nutrition, maganda nga, ito yung intake ng kanya, pero yung composition ng feeds ay malaking impact din. Yun nga, kasi ang tanong sigurado na nanonood sa atin, paano mo, o kailan ba masasabi, paano malalaman na maganda yung nutrition namin? Na binibigay doon sa alaga namin. Yes. Syempre tayo, mga bumibili lang ng feeds sa tindahan, magre-relay lang tayo doon sa brand. Label. Kung ano yung label noon. Syempre, ang breeder, at least, nasa 14.2 or 13.5. Depende ang
Protein. Ang protein. Tapos kung lactating naman po yan, hindi dapat bababa ng 16% hanggang 16.2. Depende po sa brand. Tapos yung energy level nan, hindi bababa ng 3,150 kilocalorie ang kailangan na nakapaloob doon. And then, yung kanyang mga vitamins, minerals, amino acids, kailangan yung recommended dosage para dun sa mga inahin at dumalaga. So, syempre, titingnan natin yung label na binibili nating feeds kung yung tamang nutrition naandoon. Kung yung content niya. Yes, pero kung naandun din, syempre yung storage ng feeds natin, titignan din natin kasi magandang nutrition, doon din nagkakaroon ng factor kung bakit nagkakaroon ng mommy fights, gawa ng maamag naman. So, titignan din natin yung quality ng feeds na binibili natin. Yan. Tsaka kung paano natin siya i-store. Yun. Mag-volatilize kasi yung nutrition. Yes. Kaya nga sabi nila, tignan nyo, at nabanggit nga ni Ma'am Ana yung vitamins, ano? Sabi nga ng mga academe sa iba pang bansa, kapag deficient din yan, tignan nyo rin yung vitamins, pag deficient sa vitamin A and E, ay nagkakaroon ng problema sa fertility at saka sa litter size. Yes, oo. So, importante yun. Pero, di ba, nagbo-volatile, sabi nga niya. Oo. So, dapat maingatan natin yun. Paano maiwasan yun? At saka yung feed, para maiwasan yun, so kailangan yung ating storage room ay maganda nasa room temperature, lalagyan, di ba sa natin ilalagay sa sahig, maglagay tayo ng paleta. Ganun yung lagi nating sinasabi, yung bubong natin, tingnan natin kung may tumutulo. Once na nalagyan po yan ng tubig at isa sa mga cause po na ng amag, yung pagkaamag ng feeds natin. Yan. Saka doon ko yung kumuha ng mga supplies sa mga trusted yung poultry growers, suppliers. Kasi syempre, hindi natin alam kung ilang araw o linggo na nakabukas yung sako. Correct. Tapos baka mamaya may mga pest na nandun na sa loob ng ano. So, kilalanin nyo rin po yung pinagbibilan nyo. And then, pagdating naman dun sa farm nyo, bago nyo siya gamitin, ugaliin nga natin yung first in, first out para hindi tayo magkaroon ng yun. Okay. Alam mo pa, nagsasalita si Miss Cheryl, talagang merong parang, yes. Iba ang dating no? Talagang, merong conviction. Yun. Sayaw na natin yan. Yun. Okay. Okay, so, kailangan po nating tignan ang nutrisyon. Ngayon, tatandaan nyo ito. Yan. Yan, tandaan, kung maayos ang inyong pagpapakain at masustansya ang ipinapakain sa inahin, ito ay hindi maaaring hindi makapagbigay ng at least 10 biik sa first parity. Yun. Yan yun. At least 10. Yes. At mamaya, magbibigay kami sample sa inyo na talagang patunayan namin sa inyo na hindi normal yung mababa. Yes. Hindi normal yun na first parity. Porque first parity, binibigyan natin ng katwiran na okay lang yan kasi lalo na ganon. kung ang inahin mo F1 or binili mo ng medyo mamahalin. Genetics Hindi, alam mo, talaga doon sa factor. mga nag-i-inquire sa atin, yun ang nagiging nila problema eh. Ma'am, ang mahal ng inahin namin ganito, pero ba't ganito tapos lang yung ganon. anak, first parity? So, hindi na talaga assurance ngayon yung genetics. Yes. Hindi na, no? Diba? Kung assurance pinag-uusapan, syempre hindi. Wala namang magiging assured talaga dyan. Pero yun, kung proper naman yan, kinoconsider natin yung quality ng boar, quality ng inahin, tapos maganda yung nutrition on both ends. Syempre, yun yung magbibigay sa atin ng chance magkaroon ng malaki-laki. Saka yung management. Kasama Yes, kasama yon. So, mga partners at mga dear friends and viewers, dahil po sa yung mga nabanggit namin sa inyo are among those parang yung mga importante sa lahat na kinoconsider nila, pero may mas solusyon pa tayo doon. Kumbaga, mas maibsan pa yung iba nating problema na nabanggit. Kaya ang tanong natin na ito ngayon. Paano makakatulong ang technology para magkaroon ng marami at malusog na biik sa first party at hanggang sa susunod na paanakan? Yan. Paano nga ba? Paano ba? Siyempre, simulan ko sa yung nutrition. Make sure na proper yung nutrition, tapos yung storage facility na sinabi rin ni Miss Rachel, proper para yung nutrients nung pakain natin, parating makikip natin sa bago ipakain sa ating anak. The technology plays a big role, sabi nga, para yung mga nutrition na sinasabi ni Miss Ana ay makuha. Yes, mas ma-utilize. Para yung cells ng dumalaga mo at ng boar mo ay ayos na ayos. Kasi may pagkakataon na tama yung nutrition nga, yung sinabi natin, maganda yung breed,
pinapakain mo ng maganda ng management, ba't nagkakaroon ng ilan lang yung liter size niya? Yun nga, yung sinasabi mo na maganda yung big role ng technology kasi nakukuha, nasisip-sip niya lahat yung kaliit-liit-liitan na nutrient na makukuha doon sa feeds na ibinibigay natin. Yun. Sa madaling salita po. Nandiyan ka pala. Good afternoon! Ayan. Kumbaga sa madaling salita po, lahat po ng ipinakain natin, lahat ng nutrients na laman ng pinakain natin sa ating mga alagang hayop is nai-utilize, na-absorb. Yes. In that, lahat ng nutrients, di na po na-turn into parang vitamin sa mga cells nila. Para magtuloy yung ipagbubuntis. Yes, oo. Kasi yung bawat nutrient nangangailangan na para masikret yung mga hormones na kailangan sa reproductive system. Tutustusan yung mga cells na yan. Kasi yan, hindi yan magsisikret yung secretionan kung wala yung mga protein energy. Kasi may mga metabolic processes na kailangan para masikret yung mga ganong hormones. Para mag-heat, para mag-ovulate. Yes. Mas ma'am, isa pa, di ba, sa tulong ng technology na-improve natin yung immune system. So, healthy ka agad dyan na naiiwas sa sakit. Kasi isang para infection, sakit. Digestive system na para mas ma-utilize lahat ng inputs natin. Ang next pa, ma'am, yung circulatory system. Kung pinag-uusapan natin yung blood flow sa mga alaga natin, sa mga liter neto, pati yung oxygen level. So, mas nasusupplyan natin ng tamang oxygen. Kasi minsan, okay na eh. Pagpalagay, kunyari, nasa loob tayo ng matres, no, ng baboy. Nagtiyap sabihin, nag-meet. O kunyari, sabihin natin, 12. Okay na siya, no? Nakapwesto na. Problema, walang sapat na oxygen, may mamamatay dyan. Yes. Lalo na kung weak yung cells. Diba? So, importante ang blood supply. Oxygen. Circulation. So, ang technology po nakakatulong sa maraming bagay. Kung gusto nyo ho na maiwasan na yung mga konting konting biik na ipagbubuntis, sa first parity, gawin nyo lahat ng pag-check sa mga nabanggit namin. Yes, oo. Di katunayan na dyan yung pina-post natin kay Ma'am Yen. Yes. First parity, 11 na biik. Yeah. Diba? Tapos yung kay Tama Sir yun. Aaron, first Ilan parity ba yun? rin, 12. So, 12 ba yun? Yes. 11. Ayun, 11. Dumalaga pa lang. First parity yun Okay, hindi totoo na sasabihin nila first parity makonti. So, baga, alaga sa technology plus yung management plus yung nutrition, pinagsama-sama yan, maganda yung kinalabasan. Ayan. Ayun, tapos, sige, mamaya babasahin natin na related yun Meron din ako nakausap na tumawag dito kasi nagpapasalamat din siya dahil first parity din, naka-15. Oh, yun. Oo. Sino yun? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Tsaka si Diman You Can Trust, Negros Pero Occidental. Yun, di ba may issue doon? 15 na yun, nasad ako nung huling banggit niya sa akin, nasad ako. Dahil? 12 lang yung dede, yung 3 pinatay. Yun nga, no? Bakit? Kasi nga, sabi nila, kapag daw kulang ang dede ng inahin, problema yung pagpapadede do sa biik. Ilan nga yung sample natin? 15 yung anak. Yung anak. Yung 12 lang yun. 12, merong kulang na 3. Okay. Ano ang ginawa nito? Kwento natin sa kanila. Oo, para konting share. Ang sabi po, ako na lang daw. Ang sabi po ay, nung mismong tao na nakausap natin, humingi daw siya ng payo sa isang vet. Kung totoo man, allegedly, para maging safe tayo, allegedly, ang payo daw po nung vet na yon ay patayin yung 3. Patayin yung 3 biik. And anong ginawa nung tao na pinayuhan? Pinatay na niya. Talaga na. Pero sa akin ulo, masakit sa ulo. Naman siguro doon sa vet, kasi syempre kahit paano, hindi niya naman yan i-advise yan kung hindi niya na-experience or hindi niya nakita yung magiging problema. Pero tayo, sa aking opinion ko lang, personal, maaaring sa akin,
hindi ko i-advise na patayin. Kasi marami tayong factor o marami tayong pamamaraan na pwedeng i-survive yung tatlo. Paano? Sige, bigyan natin silang payo. Baka ganun ang sitwasyon nila. Ako, ma'am. Sa aming mga opinion lang po ito. Opinion po yun. Opinion ko para scheduling. Kung yung yung first batch ng pinapadede, tapos afterwards yung isang batch naman. Siyempre magsasawa naman yan, i-share nyo rin sa iba. So, shifting lang. Yes. Shifting. Yung break naman po, pag nabusog yan, aalis yun sa sa dede. Tapos pwede nyo pong ilagay ulit yung second batch. Yun. Sa aking opinion naman, pwede naman po tayo sigurong gumawa ng mga improvise na pwedeng ipapadede doon sa tatlong biik. O kaya yun nga, shifting. Meron mga chupon Chupon. Yung nakita ko, yung parang bote. Nilagyan ng chupon, nilagay doon sa kahoy, tapos nakaganan. Tapos pinadedede. Baka nga doon makiagaw pa yung ibang biik doon Parang kasi yung sitwasyon, yung sitwasyon kasi, hindi natin alam kung baka maliliit na yung pinaalis niya or talagang baka pwede nang ikal. Pero yung sa atin na pwede nang ikal na malilit, may paraan pa yan. Pwede pa sila mag-survive. Yung kita mo na yun nawala pa, naging bato pa. Sayang. Ayun. So, kumbaga, lahat po ng waste ngayon ay dapat i-maximize natin. Mag-aralan din nila. May pag-asa na. Kasi ngayon, medyo tumataas na ang bake ngayon. Sa buti na lang. Oo, tumataas. Ayan, meron. Ito, medyo related po talaga. Sabi po ni Ma'am Divina ka hindi apostol. Ako nga po, 7 lang. Patay pa ang isa. Nagatovin naman ako at MDM. Ewan ko lang nitong susunod na anak. Kasi buntis ulit. Same ang ginamit ko yung inahin ko ng Atobi. Ayan. Sana yung barako din. Oo. Tignan natin po. Kasi hindi namin mabigyan kaagad ng kung depende po kung ilan ba ho yung pakain natin, ano buong klase ng feeds na pinapakain, yung feeding program natin, yung management, marami po yung factor. Kahit po tayo naka-technology, pero ano yung sistema ng ating pag-aalaga? May factor po yan. So, i-check nyo na lang, Ma'am Divina, yung mga bigay namin sa inyo. May previous video about sa inahin baboy. Makikita niyo po doon. Yung may mga concerns. Ma'am Divina, at sinopay niya pa Ayan, may mga concerns regarding dun sa kung paano yung tamang pagpapakain, yung proper feed intake, yung mga, lalo na yung mga baguhan pa lang, pwede po silang mag-message sa atin para makapag-advise, ma-advise po namin kayo. Meron naman po tayong feeding program para sa mga inahin. Ito po ang feeding management. Yan, meron. So, bibigyan na natin. Kasi sa lahat ng natin, parang try sa nating nasabi So, ibibigay na po natin yung table. I-message na lang natin kay Ma'am Divina. Ayan. Tapos, madagdag ko lang partner yung binanggit kanina na sa first parity ay hindi po konti kasi nga, di ba si Yen Pakulor na taga-Albay, 11 piglets, buhay lahat. Ang mga pinapakain po niya ay Atobi, sinasama niya Atobi, NDM, tsaka 1:5 plus commercial feeds. Ganon din naman yung taga-Kawayan Isabela na si Aaron, Hortaleza Arconcel. First parity, 11 piglets. Nito lang March yan. Pareho pala sila, no? March. Ganon din po. May 1:5 yan. So, kung gusto nyo makamenos din at the same time sa inyong pakain, samahan nyo rin po ng ganon. At mai-improve yung liter size. Correct. At hindi siya magugutom na hindi naman siya mag-over. Feeding, tama lang talaga. At least, pang lahat naman yung 1:5 hanggang pagbubuntis, fatteners, lahat pwede. Pati sa bore natin. Yes. Okay, so, siguro po ay dagdag na lang natin, mga kaibigan, yung pong inisip natin na traditional na pangangatwiran na kapag daw po bata pa, baguhan ng mga nganak ay, kumaga, guilt pa lang dumalaga, first time ay konti. Hindi po. Sa ngayon, pag may technology na, new generation na po tayo. Baka nasa kabilang daigdig pa kayo. New generation po ay makakatulong na po ang mga technologies na available po para sa lalong magaan na pag-aalaga, magandang kita, masayang pagpa-farming. Yan po yan. Okay, so ano pang may papayo natin sa ating mga nanonood ngayon?
Ayun, based dun sa na-share na experience kanina, yung may kinatay agad na mga biik. Sana parang pag-isipan din muna natin agad. Hindi porket, parang kumbaga maghanap din tayo ng second opinion. Parang hindi na pwede isa lang yung pagtanungan natin, lalo na kung hindi tayo nakakasiguro or baguhan pa lang tayo sa pagbibusiness ng pagbababoyan. So, ayun, maganda na, although, yun nga, sinasabi natin na magpapayo sa mga vet kasi sila yung mas nakakaalam. Pero, ayun, kumbaga, mag-isip din tayo sa sarili natin kung worth it ba na gawin yung pinayong yun or pwede tayong mag-consult sa iba or ayun nga, pwede silang lumapit sa atin sa Team Ato V para matulungan sila regarding sa mga concerns nila. Wag po silang matakot gumamit ng mga bagong technology ngayon. Kasi yung mga technology na yan, hindi ko naman po sinasabi na tayo, pero parang gano'n na nga. Dinesign po yun para makatulong sa mga farmers. Dinesign po ng Team Ato V yun para sa inyo po. Yung isa pa, ma'am, syempre, para yung factor na kinoconsider natin yung nutrition sa boar, sa gill, dapat kumpleto po yan. Syempre, importante rin dyan yung recording, proper cycle recording, tapos yung feeding inputs. Yes. Dapat po, importante po talaga yung recording sa pag-aalaga ng ating inahin. Ayan. Oo, at may dagdag natin na kailangan po i-reduce ninyo ang stress ng mga dumalaga ninyo. Of course, the health programs na pinapatupad ninyo kasama ng ating mga butihing vet and yung pagpo-provide ng adequate nutrition na sinasabi ni Ma'am Ana. Para po mas makapag-produce ng magandang embryo ang ating inahin at mas maganda ang sabi nga ang litter size, yung dami ng yaanak kahit first parity. Okay. Ayun sa mga baguhan pa lang po sa mga gagamit ng mga bagong technology, yun wag na po kayong mahiya or matakot na gumamit po nito. Malay nyo yung mga nagawa ng iba, mangyari din sa inyo or yung mga nangyari sa iba, mangyari din sa inyo. Na maganda. At saka yun nga yung sinasabi, dagdag ko na rin yung stress para doon sa mga, kumbaga, alam nyo ng buntis yan, yung pinaka-critical stage or period ng mga inahin na siguro nagbubuntis, 11 to 18 days. Yeah. So, yung mga time na yon talagang alagaan nyo ng ayos siya. Huwag nyo, kung hanggat maaari, ngayon na tag-init, lagyan nyo siya ng yung proper ventilation kasi sobrang mainit. Hindi, kumbaga electric fan lang, yung kung saan sila komportable, ganan. Kasi yung critical stage ng pagbubuntis sa mga inahin. Siyempre, kasi may mga panahon na yung kahit buntis na yan, alam natin, pero yung time na yan, napupunta doon sa urine space at uterine. Uterine. Ayan na naman ako yung uterine, ano ba, di ba? Kasi masyado kayong seryoso. Nagpapaano lang ako. Lusot pa rin Ayun, para kasi pumunta doon sa uterine space na yan. Para mag-intact, siya doon, kumapit. So, yung stage na yan, alagaan natin. Para tuloy-tuloy yung mga fetus na naandun, tuloy-tuloy na lumaki at dumami. Ayun din, ngayon sobrang init din, di ba? Baka naman yung mga inahin nyo, buntis na, bigla yung paliguan. Iyon. Di ba? Hindi pwedeng. Huwag naman po sana. Thermal shock. Okay. Bago nga pala tayo nag-air, meron na, nung i-post na natin ang topic natin, nag-react agad yung isa nating kababayan na kaibigan ng ating grupo, ang Bicol Hog Racers. Meron isa doon si Sir Joseph Florido. Ang sabi niya, kaya daw merong maliliit na merong litter size na maliit ay nagkataon lang. Ayan. Salamat po kahit pa paano do sa inyong pagbibigay ng opinion. Salamat po na marami. Sana lagi kayong magbibigay. Po. So, ano pa ba ang susunod natin? Meron pa po kaming part. Hindi pa ho tayo tapos. Ayan. Sana nakatulong ating tinalakay sa inyo at pag may nais pa kayo dagdag, feel free to post your message and info. Yes. Stretch. Yo, sabi nga nyo. Yo, break it down. Ito na po ang ating segment, ang Siksik sa Liksi. Yun.
Yan, ang ating saliksik sa hapong ito ay ang patola. Patola, minsan gulay, minsan ikaw. Ang patola, minsan gulay, minsan ikaw. Kanina mo ba sinasabi yan? May sinasabihan ka ba? May pinatutungkulan ka ba? Wala naman. Ikaw. Kung sino matamaan, hindi yun. Tamaan, huwag magalit. Teka muna, bakit dalawa ang patola? Isang tulis tsaka isang bilog? Oo nga. Yeah, sige. Yan. Ayan, patola or sa English name niya is sponge gourd. Kasi pag nakita niyo yung bunga, yung mismong bunga ng patola ay parang mala-sponge ang kanyang itsura. Yes. Tapos yun, ang kanyang scientific name is Lupha acutangula. Lupha. Yes. Yes. Ayun. Di ba yan yung tinatamnan? Amoy Lupa. Sabi ko na, pag pinag-usapan natin ang Minsan patola, minsan amoy. Ay, nakakuha ka dun, ha? Ayan. So, Hindi, teka muna, hindi. Ano? Yan yung, di ba, pag tayo naglalaba? Palo-palo ka na eh. Palo-palo pa. Talaga magpatalo. Hindi, mas okay dyan yung tinatamnan niya, yung lupa. Ayan. Amoy Pangit lupa. yung Yan, tama pag yan. nakatabi ka sa jeep na amoy. Lupa. Mahirap naman. Sige na nga. Ayan, Okay. sige. Share namin sa inyo yung mga benefits na makukuha natin sa pagkain ng patola. Kain na rin kami niyan. Yes. Una-una, for cancer prevention. Kasi ang patola ay rich in vitamin C. Isang great antioxidant. Ito yung tumutulong sa katawan natin para may panlaban sa mga effects ng free radicals. So, alam naman natin yon. So, para makapag-prevent ng growth ng mga cancer cells. Pangalawa is eye health. It contains a lot of vitamin A. Eye health. Na kailangan ng mga mata natin. For sharper vision, syempre. At dahil nga rich siya in vitamin C, it's also beneficial para sa ating mga skin, sa ating balat. Pwede pampahit, Yes. lotion. It can reduce our wrinkles, dry skin, at prevent premature aging. Halaan mo yun? Lupa, Prebor. Lupa. Ayan. It also reduces type 2 diabetes kasi it contains a lot of magnesium necessary for glucose metabolism. Ang sinasabi dito is consuming at least 100 milligram of magnesium daily. 100 milligram? 100 milligram ng magnesium para makapag-reduce ng type 2 diabetes. Ayun. Okay. Ayan. Then, it also can treat anemia. Kasi ang patola ay may Kakain nga ako niyan, nahihilo-hilo na ako eh. Yan, kailangan natin ngayong mga panahong ito. Yes. Halos lahat tayo naka-experience ng hilo, lalo na nung lumindol. Yun. Ayan, it is a great source of vitamin B6 called pyridoxine, important for producing hemoglobin in the blood. It helps in mobilizing iron and carrying oxygen to all cells in the body. Ayan, it also contains zinc. Yan, for maintaining blood process. At higit sa lahat ang maganda dito, for weight loss. Siyempre, kasi very rich in fiber ang patola. Patola ka na. Ayan, rich in minerals, low in fat, and... Patola na tayo. Ayan, siyempre low in fat and calories. Ganun ba? At yan, dahil nga tinawag siyang Lupha acutangula. Ginagamit kasi yung patola, yung dried patola fruit, ginagamit siya as sponge or yung pang bat scrub. Yan, bat scrub. Yung mga nakikita natin na ano. Masarap na sa katawan. Yan, para matanggal yung mga libag-libag natin sa katawan. Lalo na yung tag-init. Hindi kasi nakakadry. Hindi nakakadry. Mamaya, gusto niyo turuan ko kayo? Yes, sige. Sige. Ayan. Tsaka, ayan, madali lang i-prepare sa ating mga panglutuin. Mabilis. Mabilis. Tsaka, alam niyo yung yung almondigas na... Ay, oo, masarap. Masarap siya. Yung may kasamang miswa, meatballs. Ayun, masarap yun. Pang mga pang soup. Ayan, Mahal kaya sa restaurant niyan. Kinandok na Ang patola? Hindi, yung may almondigas, tapos may patola, tsaka merong... Yung soup. Ayun. Okay. Hindi kasi sa palengke mahal. Alam mo yung ganito kalaki lang, 30 pesos, tapos kaganto lang,
Teka muna, hayaan mo na farmer naman kumita. Hindi, syempre, ibig sabihin, mahal na Pagmamahalan ka, ma'am, magtanim ka. Oo, yan nga yung nakikita natin sa mga sa mga kuryente. Diba? Yung kasabit-sabit. Madalas yan eh. Ako doon gumagapang. Oo. Hintayin mo na lang makuryente. Pagkapang. Hindi talaga, Hindi ba? Normally daw sa makikita mo yan sa mga probinsya, sa mga poste, makita mo, may bulaklak na kulay dilaw, makita mo, patola pala yun. Nandun. Sabi niya, take the risk. Ayun. Take the risk, ha? So baka may mga naisip pa kayong mga pwedeng... Para ayaw na natin siya. Ayan. May mga... Yung sinasabi mo kanina na may makinis, may mga, yung ganun. Patolang hapon. Oo, hapon. Yun daw ay may variety ng mutya. Variety yung makinis, yung malalaki. Ayan po ay tumutubo lang ng 55 days simula transplanting. Yan yung usually natin makikita sa palengke na malalaki. Tapos yung isa naman, ang alam ko yan, yung native na patola. Yung matigas ang balat. Oo, pero alam mo, mas masarap siya kasi matamis-tamis kaysa doon sa mutya. Mas matamis yung may palikpik. Oo, yan. Kaysa sa plain. Mas preferred kong kainin yung may palikpik. Oo. Yes, kasi matamis-tamis yan. Oo. Pero mas madaling balatan yung isa. Ano ba yun yung ginagamit na panghilod? Yung lupa. Yan nga yun. Yung may palikpik. Yung bilog. Yung may bilog. Oo, yung bilog. Yung variety ng mutya. Kasi yung may palikpik pag ginano mo. Mga kaganto kalalaki, mas malalaki pa dito. Ayan. Hindi yung pangbalat, ano tawag doon? Yung peeler. At kayang i-filler yun? Hindi naman maangal yung patola kahit anong Kahit itak yan, pwede natin gamitin. Titira. Kapag gusto may palikpik. Uy, may trivia tayo, ma'am. Yes. Sabi dito, commonly called patola among the Tagalogs and locally known as, sa mga Ilocano saka sa mga Ibanags, kabatiti. Yan. Yun ang ibig sabihin. Actually, sinulat ko yan. Ayoko lang i-pronounce. Tsaka ginagamit siya sa mga yung ginagamit yung term na patola sa police patola. Grabe ka naman. Karaniwan na rin natin. Unfair naman sa mga pulis natin. Ewan ko. Hindi kasi yung pag ginaganon, yung parang batuta. May batuta. Pero not to degrade. Yes. Okay. So, yan. Any other? Pulis na nagbababuyan. Oo naman. Sir Ace pala, ingat po. Kasi medyo malapit sa area niya. Kahapon eh. Oo, taga sa Sir Ace. Nako, dapat tibayan yung mga kulungan. Baka merong makawala dyan. Pag nag-crack. Nasa kapitbahay. Wag naman. Ngayon, ito dagdag natin, pangkabuhayan. Ayan. Nagtanim kayo ng patola, which is napaka-ikling days lang. Minsan nga 45 lang. So, ang gagawin ninyo, pagulangin nyo. Magulang? Kasi ganito yun eh. Kung halimbawa lang sobra ang supply nyo, babalansin natin to. Hindi naman natin sila hikayatin na maglupa kayo tapos wala na kayong kakainin na ititinda o pagkain. So, balansin nyo. Kung merong sobra, hatiin nyo yung production nyo, yung harvest nyo. Yung iba, pagulangin nyo. Pag magulang na ho siya, makita nyo natutuyo na yung dahon. Yung kulay, niyan? Brown. Okay. Tapos, kukunin nyo na yan. And then, ibabad nyo sa tubig. Pag nababad nyo sa tubig yan, matatanggal nyo na, mahaplos nyo na yung balat nyan. So, makita nyo yung mga ribs. Yun na yung lupa, di ba? Ang gagawin nyo muna, itaktak nyo muna, patuyuin nyo. Pag natanggal nyo na yung balat, patuyuin nyo. Let it dry, sabi nga. And then, English pa. Tapos, tataktak nyo na lang. Hiwain nyo, kunyari, kung ganyang kahaba, hiwain nyo lang 3 hati para tama na yung sukat niya. Taktak nyo lang yung buto, malalaglag yan. Gusto mo mambuli ko, Yung iba naman, bago ibabad sa tubig na mabalatan, hinihiwa nila, taktak na agad. Kasi malalaki buto niya na itim. So, natanggal yun na yung buto. Ang gagawin nyo, kuha kayo ng palanggana or batya, lagyan nyo ng tubig na merong chlorine. May mga nabibili lang, 50 piso na. O sige, piso ang isang ganon. Yung powder. Powder. Okay. So, yan ang purpose lang, paputiin lalo yung laman. Kumbaga, i-bleach. Yes, i-bleach. So, pag na-bleach na siya, patiktik nyo na. O, i-packaging nyo na.
Yun. Magkano ang isa niyan? Misa 50. Mahal sa sa Watson. Oo. Kaya sabi natin, balansin Depende nyo. pa sa size. Oo. So, kung halimbawa, 50, edi 150 ang tatlong hiwa nun. Oo, tubong lugaw ka nun. Hindi mo yung likod mo, so yung unang patola na lang. Hindi, yung ibag, nilalagyan nga ng di ba? Yung ibag, kawayan. Yes. May stick yung plastic. Yun yun. Lupa yun, patola yun. Naintindihan yun. Yun. So, hindi yung lupa na galing sa pinagtamnan yung ginagawa. Ito yung patola. Patola yun. Kaya nga lupa din yung tawag sa mga pang-scrub natin, di ba? Lupa. So, kung halimbawa may sobra kayo, kumain na kayo, tas merong lumabis, pwede nyo ibenta. Ang kagandahan lang nun, mga ilang gamit mo lang sa bathroom, lanta na siya. Lantay na. So, may bibili na naman. Oo, yun nga. Ganun lang yun. Salamat mo. Ayun. Yan. Maghilod na kayo. Hilod na. Hindi, maglupa na. Hindi, pagkatapos mo, May libag yun. Pwede na. Pwede ang katasay. So, yan po ang ating siksik-saliksik. Ang Patola. ay, sorry. Lupa. Basta naman, lupa. Ay, isa pa. Ayan po ang ating siksik-saliksik ang patola. Patola. Hindi. Ulit. Okay. So, yun ang ating Patola. siksik-saliksik patola. Ayaw na sabihin. Teka muna, yung ating pinicture nga pala, thank you sa Allied Botanical Corporation. salamat po. Yun, thank you. Meron silang variety ng patola na bilog, meron din yung may palikpik. Yes. Okay, so it's a Filipino company. Ayun. Magaganda ang mga seeds nila. Mhm. Okay, so yan po ang ating kabuuan. Okay, so magbabasa na tayo. Marami na tayong mga pagbati. Okay. Salamat po sa mga viewers. Yes, thank you. Good afternoon kay Mr. Sunny Santos. Ayan. Good afternoon. Ayan, good afternoon. Kanina kay Ma'am Juliet Galang Magadan at kay Sir Alan Arquita. Sir Alan, Juliet. Asan ako? Roderick Enriquez Casper. Yan. Caspar, good afternoon. Divina, good afternoon. Ayan. Kay Sir Danilo Wenceslao Almacen, good afternoon. Yes. Kay Ma'am Luz Pakpako, good afternoon. Yes, kay Gaberto, kay Boss Dave. Wow, okay. Yan pa. Jose Sabel. Yes. Kay Ma'am Juliet Galang Magadan and Rowena Takapigan. Ramos. Good afternoon. And Sir Tony Basalo, good afternoon. R.L. Muyano Rice Mill. Oh, wow. Daniel Tolentino Debu. Luis Antonio, good afternoon. Good afternoon din po kay Ma'am Juday. Ayan, good afternoon kay Sir Pocholo Tolonges. LX Expino, Rene Villegas, good afternoon. M.A. Elordi, Rama. Oh, Rama. Salamat. Sige po. Baka pangalan. Okay, thank you po. Good afternoon din po kay Ma'am United Tabing. Yes. Ayan, kay Sir Efren Cruz, good afternoon. Nene Martinez, good afternoon. Good afternoon. Yes. Christopher Cyril Tabasa, good afternoon. Good afternoon. Ito, masarap. Oh, Kesha Khalil. Oo. Ay, silab ko. Ano ba yan? Silab ko, Jolan. Good afternoon. Yes. Kong Sapico, good afternoon. Miss Lafar, good afternoon. Nadi Pupada, good afternoon. Good afternoon po kay Mr. Roger. Sige po, Roger. Sa Verdes. Ayan. Ayan. Sir Joseph Milko Kokoy Bustamante, good afternoon. Jimmy Ong, good afternoon. Alvin Montecillo, good afternoon, sir. Tony Sanchez, good afternoon. Good afternoon po kay Mr. Lawrence Graco. Si Ma'am Maricar. Ayan, Ma'am Maricar Garcia. Hello, Team Yes, Ato B. hi ma'am. Kamusta na po? Ma'am Maricar. Wawawi. Thank you po kay Mr. Wawi. Wow, Yung pala. Bago yan. Bago siya. Kay Sir RCBM. Yes. Kay Ma'am Emilia Bersaluna Policarpio, good afternoon. Ayan, DV, ano yan? DVF Sales, Rico de Luna. Sales. Jason Gonzalez, good afternoon. Yes, good afternoon. Ayong Cobrador, good afternoon. Team Atobi, good afternoon din po. Okay, sabi po ni Ma'am Divina Kamangki. Basta, thank you daw po sa... Yes. Thank you rin. Welcome po. Ayan. Feel free po, magtanong lang po kayo na magtanong. Ayan, kay Ma'am Emmy Elorde, ano po yung NBM?
Yan po yung nano. NBF po, isa nano-based mix po yan na pwede natin ilagay sa ating mga commercial feeds at hinahalo po natin pag kayo ay gumamit ng WHBF yung 1:5. Yes, kung gusto niyo pong malaman yung kabuuan ng NBM, pwede po kayo mag-visit sa aming website. Yes. Yan po yung www.atovianimalg2.com. Nandun po lahat ng mga products ng Team Atovi. Yeah. Ronnie Katiba. Makatbag. Makatbag. Sabi po. On and on Da Velasquez. Kay Ma'am Abby Aliedo. Ayan. Kay Arceli Nacor, good afternoon. Yes, Noel de Jesus. Dan Linko. Good afternoon po. Antonio Bagasbas, hello po, watching from Dubai. Yes, good afternoon po. At saka nga pala si Nick B. Caro, sabi niya ay napakaganda ng ani niya sa palay. Gamit ang Ato B. Yun, kahit daw sila binaha, ay umani pa rin siya na maganda, tumaas ang ani niya at nakaranas din sila ng ilang beses kasi siya nagagamit ng Ato B, ilang beses nagtatanim. Nakaranas daw sila ng kakulangan sa tubig pero gumanda pa rin ang uhay. So, congratulations and thank you for patronizing Philippine technology. Yes. Thank you po. Good afternoon po pala. Ayan, medyo may tumaas. humabol? May humabol ba? Habol yan. Ayan o. Uy, si Toots. Si Hada. Yes, good afternoon. Okay. Pa. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa susunod na Sabado ng ating Farmer's Talk. Yes. Always remember, Team Atovi will continue to educate. Share. Inspire others. Bye-bye. Bye-bye. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi Technology, Atovi Technology, Atovi Technology, Atovi Technology, Atovi Technology, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atovi Technology, Atovi Technology, Atovi Technology, Atovi Technology, Atovi Technology, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.